posisyon, missionary man, network leader man, G12 leader, core leader, C leader, o Kristyano, kahit Christian, kahit wala tayong tungkulin, ay Christian ako, wala akong tungkulin, wala akong minister sa church, hindi ka excited. Kasi ang tawag sa atin ng Panginoon, generally, ay one called servant, disciple, leader, okay? Tayo tinawag ng Diyos. Kahit wala tayong posisyon, wala tayong ministry sa isang gawain ng Panginoon, pero kasama tayo sa judgment, kasama tayo sa paghuhukom. Kasama tayo magbigay ng pagsulit ng report sa ating Panginoon kung ano ang ating ginagawa nung wala siya. Now, 2,000 years ago, ang ating Panginoon umakyat sa langit. Kaya, iniwan niya, at sabi nga niya, aakot sa langit, dalaw ka ng Spirit, pero kailangan na spread out yung gospel ng kingdom. So, yan ang mensahe ng Panginoon. Tago na ba? Itatago sa kahon ng ilaw? Itatago sa yung asin? Anong seksyon ng asin at ilaw? Itatago lang. Kaya kailangan ng asin, gamitin. Kailangan yung ilaw, ipaliwanag. Amin po ba? So, tayo, maraming tayo sa atin eh, kasi ng ilaw. Witness, tayo ang mga saksi ni Kristo. Tinawag din ng Panginoon na tayo ay mga ambassador. Ang mga ambassador ay ibig sabihin, tagapagsalita in behalf of God. Ambassador, tayo po yung Christ representative. Tayo ay mga tinatawag na servant of God. No? Servant, may ginagawa, may mga tungkulin. So, kahit sa ating dalhin, tayo ay kabilang talaga sa mga pinili at tinawag ng Panginoon. Amen. So, tanggap natin na tayo ay anak ng Diyos, servant of God, ambassador of Christ, witness of Christ, at tayo po yung mga spokesperson, tayo po yung mga disciple of Christ. Now, bakit po usapan po natin ang leadership productivity? Kasi, sabi nga natin na ang mission ng Panginoon napakalaki. No? Napakalawak ang mission ng Panginoon sa atin. No? In our own way, dapat maintindihan natin na hindi po tayo limitado sa ating mga scope. No? Madalas kami naman ito sa mga pastor, missionaries na pag ikaw nag-assign sa isang bayan, huwag mo lang tingnan na isang barangay ka lang. Okay na to. Sa karita ng barangay natin. Hindi ka doon ka na nagsimula, pero ang vision mo na buong bayan, buong syudad ay dapat masapit mo yun. Makapag-upikan maraming outreach, maraming simbahan doon. Yan ang ating mindset dapat. Kung tatawag natin territorial mindset, meron tayong dominion, meron tayong invading mindset na pag ikaw tinawag ng Diyos, hindi ka talaga na nakatago lang sa kahon. Dapat meron kayong conquering spirit na pangmalakihang gawain, pangmalakihang ministry. So, hindi tayo nakapokus lang sa kahon, sa isang barangay, sa isang sitio, sa isang bayan. Talagang focus mo dyan. Ikaw yung unang nilagay ng Diyos. Madalas kasi nasabi ni Pastor Elmer sa Samar, Pastor Elmer, ikaw yung balang araw ngayon, ikaw pala nag-iisa dyan. Pero balang araw, pasapit mo yung Samar, Northern at tatlong probinsang Samar, Eastern Samar, Northern Samar, Southern Samar. Yung mga basta tatlong probinsya, hawak mo yung Samar. Kailangan, ang bisyo mo malaki. Ikaw magsimula dyan, mag-train ka ng mga leaders, mga member, mag-train mo para may pastor, at nangyari ko yun, na talagang isa sa mga fastest growing churches natin at churches ay ang Samar. Ang Samar na yung lugar yun, pero alam pagdating sa crew, napaka sila doon. Very strong sila, malakas sila. So sabi nyo sa pastor natin, si Igardo, ilang barangay na ang binubuksan nila doon sa barangay Silvino Lobos. So, sabi ko, sige, pipicture mo yung mga bagsang leader na tinipid nyo sa amin. So, ganoon ang mindset natin. Sabi ko, huwag kang magtingin ng maliit na hanggang ganyan lang. Kailangan laki mo ang vision, malaki ang vision, malaki ang ating pangarap, malaki ang ating scope, malaki ang ating responsibility.
So, pag sinasabi natin leadership productivity, nakadepende yan sa anong klaseng leader ka. Anong klaseng leader tayo. Kaya tayo bilang leader, dapat handa tayong makbang. Handa tayong makbang ng mga hakbang na hindi pangkaraniwan. Madalas ko ito sinasabi na, di ba yung dalawang klaseng tao, nakakala nyo ito mas dalawang klaseng tao. Na dalawang klaseng tao. Yung isang tao na mahina, mahirap, ang kanyang aayusin problema yung mura. Mura, yung 3 piso, tag-10 piso. Pag nag-ayos yung problema, ayaw niya maghirap. Parang ayaw niya ma-stress, ayaw niya ma-pressure. Kaya ang gagawin niya yung mga madali lang. Pero ang madali, nakakamadali, walang pera. Diba? Sample natin, sabi ko, hindi natin ini-small ang mga tao na ito lang ang buhay nila. No? Hindi yan ang motibo natin. O hindi ang motibo mo, bakit binasangit ko yun. Bakit yung mga basurero, gusto lang talaga nilang pumunta ng basura. Wala pa silang karapatan ng yumaman. Wala pa silang karapatan tumarbaho naman ng malaking kitaan. Bakit kapuntigo na lang sila doon sa pagbubuo ng basura? Ipabaho din yun eh. Marangal ng trabaho yun. Kaya nagpaparbot yun. Diba? Kasi madali kasi yun eh. Wala kasi accountability yun. Wala responsibility yun. Madali lang. Pumunta ka lang sa bahay, maghingi ng bote, ganyo, bakit? Tapos ibig sa pera na yun. Kaya lang, pagkaminta yun, barya-barya. Tawa natin? Pero bakit ang isang engineer, isang doktor, gusto niyang pag nag-solve siya ng problem, kasi problema ng solve ng tao talaga tungkol sa pera. Pera talagang behind, di ba? Ang doktor, very risky mag-opera ng heart. Kung mag-opera ka, napakadelikado. Very risky yan. Ika kapatay mo, dahil makulong ka, pwede takalisi siya. Ang isa ka dyan, gano'n din. Pag nagkakatulay sa dagat, delikado yun. Pwede may malunod, may mamatay, may balsaran. Pero bakit hindi lang pinapatulan? Kasi mga problemang iyon, mahirap yun, very risk yun, pero pag nasubad yun, milyon ang kita. So, in short, yung dalawang klaseng tao, may mga tao na pag gusto silang gumawa ng isang hakbang, ayaw silang gumawa yung sayang panahon. Ayaw mo naman gawin, bakit magsagat ka dito sa konting kita? Bakit magsagat ka dito sa konting extreme? Lakihan mo na. Kaya naman kasi bakit malaki? Amin mo ba? Pag mag-marisig ka, malaki. Buong bayan, buong probinsya, buong bansa. Kasi maliit lang din yung resulta pag ang plano mo. Maliit ang plano, mahilig ka sa maliit na bahay, maliit ang sasakyan, maliit ang kitaan, maliit ang trabaho, maliit ang kita. Lahat ng maliit, hindi ka asinso, hindi ka magpalaki ng Lord, at talagang behind ka. Pero lahat ng mahirap, pero masaya. Mahirap, pero hindi yung resulta. Ano piliin mo? Yung malintan lang? O talagang handa ka rin, sige na, subukan ako, mag-adventure ako, mag-try na ako ng ibang klase ng mga aksyon, ibang klaseng isip, ibang klaseng hakbang sa paglilingkod sa Diyos. Amen po ba? So, leadership productivity. Ang leadership productivity nakadepende sa isip natin, sa ating mindset. Pagtakot ka ba gumawa ng mga mahirap na desisyon, manatili ka talaga sa baba, ay pinapakita natin na ang Diyos hindi siya na-design ng mga taong mahirap. Hindi siya na-design ng mga taong walang magawa. Hindi si Lord na-design ng mga taong ito lang. Pag tinanong, balikan mo ulit ang versikulo, tangtang na yun, binabasa mo yun, Genesis 1:26, 1:28, Deuteronomy 28, verse 13-18, ang damang versikulo. Talagang wala sa vocabulary ng Panginoon na manatili ka lang hirap. Na manatili lang tayong walang magawa. Na kapag tayo tinawag ng Diyos, kung dito ka na lang sa maliit na ministry, o konti doon na tayo sa maliit na silbong, iyan ang tao natin, hindi natin mapalago, hindi natin kung dito ka na lang, pagbibigyan ka ng medyo mataas ng libo na ministry, umaayaw ka, popio ka. Sumusuko ka. Kasi ang gusto mo lang gagawin yung madali, yung walang risky, yung walang accountability. Kaya mahirap siya. Kaya ang mga Pilipino, para mahirap kasi
marami ang mga tao na gustong gagawin yung mahirap na bagay o yung maliit na bagay. Now, hindi gano'n ang design ng Diyos. Sabi sa tabi mo, hindi ganyan ang design ng Diyos para sa iyo. Okay. Ang design ng Diyos ay yun, na maging dakila ka, na maging productive ka. At sabi nga ng Diyos, and you will take dominion. Taking dominion is a mindset. Parang komunista yan. Ang komunista kahit hindi na nag-gobyerno, ito yung ako. Hanggang sa dulo. Ipagkala natin. Gusto lang agawin ng Pilipinas. Gawin CPP, MPA, o ano pa yung mga tawag doon. Kahit alam nila, labag na batas, ayaw nilang sumuko, ayaw nilang sumunod sa batas, at sila lang ang gagawa ng batas. Diba? Pero ang naglaban, maling ideology, maling filosofiya, deceiving ideology. Kaya malakas ang alumina. Kaya ang mga drug syndicate, pag nag-isip yung mga utak nila, ay bro, kung barangay lang ang sumuko, sa barangay na yan, dapat sakupin mo Cavite. Ikaw, bahala ka sa JP Cavite. Ikaw, bahala ka sa Marinas. Kailangan buong bayan ka sa ano mga certificate kung tukan nila. May tawag silang territorial school. Pagka pumasok ito, territorial ito, i-confirm mo yung mga tao dito sa buong bayan. Sila ng Marinas. Pero sila isip, kahit mamatay sila, kahit sila yung maparin, kahit walang pakilamang yung pera nila mapinda sa lugar, umatay, panamatay, sila magpasunog at sumunog, kailangan na yung ideology nila mali. Eh tayo, presyahan tayo. Kasi ang ating mga pagkakataon, ang ating maging matapang, nasa batas ng Diyos at batas ng lupa. Kapag tayo humakbang, pagdating sa kawan ng Diyos, walang bawal. Amen? Walang ba? Ang pag-asyado, gumagawa sa ministry, walang restriction. No restriction, no limit, no boundaries. Walang bawal sa batas na magtayo ka ng simbahan o mag-winsol ka. Walang bawal na limitahan ka lang sa pambarangay, di ka na pwede si pambarangay. Walang limit yun. Kaya kailangan naintindihan natin yung kahalagahan ng productivity natin. Ano ba? Okay. Mabilisan lang, tinuro ko na to, yung tatlong klaseng living ng Diyos, no? Yung unang klaseng tinawag ka para maligtas, pangalawa, tinawag ka para magtingkod sa iba, tinawag ka para maging leader sa mga leader. Okay. Now, yung dalawa na yan, pasado ka na sa number 1, yung pangalawa, pasado ka na siguro, yung pangatlo, kaya natin i-improve. Sabi mo sa tabi mo, kailangan natin gawin ang number 3. Ano yung number 3? We are called by God to be a leader. A leader of ministry. Tinawag tayo to be leader. So, ang simbahan hindi nalalo kung wala tayong sapat na leader. Kung bakit ang simbahan lumalago dahil ikaw ang leader, dahil ikaw ang pastor. Bakit ang network lumalago dahil ikaw ang cell leader. Bakit ang network lumalago dahil ikaw ang cell group leader or network leader. Nakadepende. Pag hindi lumalago ang simbahan, ikaw kasi ang pastor eh. Ikaw kasi ang co-leader. Pag lumalago, ikaw kasi leader. So, ibig sabihin, nakadepende yan sa tao, sa leader. Okay? So, now, there are 4 things, important things in life to become productive in our ministry. Ano yung apat na bagay? Okay. Number 1, we must have always a grace and vision. Ang sabi ng Proverbs 29:11, okay? Verse natin. A fool bends, 29:11. A fool bends all his feeling, but a wise, 29:11. Pati verse na siguro transition. People perish without vision. Sa transition.
stupid people express their anger openly, but sensible people are patient. Parang layo. Ano verse na? Ha? Or 11:29. Bakit ba kaya? Hindi ko lang alam. Hindi. Ano yun eh? Ang verse yan, ano yun? People perish because lack of vision. Ano yun? Ito na yan. Ano to siya rin sa? Ay, itin pala. Itin. Pwede rin yan, Pero ito mo ano. Okay, yun o. Hindi pala. 11. 18. Where there is no revelation, where there is vision, people cast off the state. But happy is he who keeps the law. So, ibig sabihin, ang tao walang pangarap, ang tao walang pangitain. Sabi sa verse ito, mapapahama. At that's true kasi ano mo ba, ang mga tao walang, pero wala naman siguro taong walang mission kasi pag tinatawag, may pangarap ka ba? Sino, walang tao sa akin, walang pangarap. Walang pangarap. Kaya ano, walang pangarap. Walang tao sa akin, walang sa pangarap. May pangarap talaga siya. Tama ka? Sino magsabi, walang pangarap eh. Ano lang pangarap mo? Makakain lang, matulog. Mabuhay din lang. Wala na. Basta mabuhay sa mundo. Wala sa pangarap. Pero may pangarap talaga siya. Kaya hindi niya kayang gawin yung pangarap. Isa tayo eh. Kapag wala kang vision eh, mapapahama ka eh. People where there is no vision, no redemption, no redemptive revelation of God, the people perish. Mapapahama ang tao na walang vision. But he who keeps the law of God, which includes that man blessed, happy. What you mean? Okay? So, kasi, ang vision kasi, yun po yung lahat mo. Yun kasi po ang nakakawin mo. Yun kasi ang gusto mo. Kaya naman sa isang tao, in order for a leader to become productive, kailangan meron kang malinaw na dreams and vision. Dream and vision. Iba yung gusto gawin eh, kasi dream and vision eh. Iba yun. Pangarap, mas mababaw yung pangarap sa vision. Pag vision, laki na ang bigat ng vision. Kaya vision natin sa MOA, global ang ating vision na hanggang pagdating ng Diyos, makapagtayo tayo marami pang simbahan, makapag-save tayo sa tulong ng Diyos ng maraming pang tao sa ibang bansa. Global yung vision. Malaki yan. Kaya tayo, pag-tip tayo, hindi lang sa ibang bansa, pati sa Pilipinas, saturate natin. We will saturate the whole nation and the whole world. Yun ang dream sa atin nation. Amin ba ba? So, hindi biro yun. Hindi madali ang meron kang pangarap ng ganun. Pero, naniwala tayo na sa samahan ng Diyos. Kasi sinabi na Panginoon, every step that you pass through, sabi ni Lord, sasamahan kita. Amen. Ang vision natin, dapat pagdating sa kingdom. Itong vision natin, ano to eh? Kingdom mindset ito eh. Kingdom mindset. Na pagdating natin sa gawain ng Diyos, first priority natin, pinahalagahan yung gawain ng Diyos. Sabi ko nga eh, ang pangako ng Panginoon, yung kasi ang ginagawa kasi natin ngayon sa bayan natin ay nag-iisip tayo ng kabuhayan. Hindi, no, sa maya. Kaya lang, may pangako na si Lord na itudo mo lang, gawin mo lang yung kingdom ko. Matthew 6:33. Gawin mo lang yung parang kingdom mo. Ako na nagbabalak ang supply sa pangailangan. Ano ba? Ako nagbabalak, ako na supply yung pera.
Huwag mo na pumahin yung kitaan kasi I will supply all your needs. Kasi, pag inisip mo pa yun, hindi ka talaga makapag kasi nga, nahati yung kaisipan mo doon sa ministry. Kaya although sa atin allowed tayo magbigos, allowed tayo kumita, pero minsan naisip natin, nagiging mainline na yung kitaan, hindi na sideline. Sa mga pastor kasi mga leaders, dapat ang kitaan, sideline yan, sideline yan, sideline lang yan. Hindi yan mainline. Ang nari, pag na-mainline na yan, sabihin, pag naging mainline na yan, yun na yung tutok mo talaga, yun ang ginagawa mo, marami kang oras na pinumunod doon, pero yung ministry mo, ano na lang, linggo na lang nagpunta, isang once a week na lang, isang twice a week na lang, tumatagal ang panahon. Hindi lalago ang simbahan. Kung lalago ka, pinanggo. Bakit? Tulad mo yan eh, kung ano ang tinutukan mo, yun ang lalago. Amen? Kung ano yung hindi mo tinutukan, hindi lalago yun. Maalit na din, hindi lalago yan. Dapat kung bakit hindi mo mapalago ang simbahan, hindi mo palago ang ministry, ang silgo, may kung hindi mo palago. Dahil kulang ka sa focus, kulang ka sa focus. Kaya kailangan may vision tayo. Amen. Kung mayroon tayong hinahanap na kitaan, ang reason natin kung bakit tayo kailangan kumita, ang reason is to explain or para magawa ko ng mahusay na mas mabilis ang ministry mo. Ang purpose palagi, bakit gusto kumita? Para may magamit sa ministry. Amen mo ba? So, para maging tayo, may vision. Kaya naman ito, malinaw ba ang vision sa puso? Bilang isang pastor, isang leader, tayong mga leader, tayong mga silver leader, may vision ka ba lumalago ang silver mo? Tayong mga network leader, may vision ka ba matupad ang goal? May goal tayo. Nakasit ang ating goal sa bawat mga church. Sa national, may goal tayo. Sa bawat mga church, may goal. Kami dito sa kulihan, alam ng network leader yan, may goal tayo. May tuka tayo na sa network mo, ikaw dapat mong madala. Ito ang dapat mawin mo sa loob ng isang taon. May goal tayo. National level, may goal tayo. Sa international, may goal tayo. Kung ilang churches natin dapat itayo sa ibang bansa. Taon-taon. May goal tayo. Sa Pilipinas, ilang taon. Ilang simbahan itatayo natin sa Pilipinas. Taon-taon. Alam mo itong year 2020 at itong year 2021, ito, kung saan nag-pandemic, dito tayo humakaw ng todo. Tuwa na eh. Kasi sa iba, ang pandemic, malaking problema. Pero sa Miracle of Faith, ang aking blessing. Amen ba? Kasi inarap talaga yung growth natin ng walang pandemic eh. Diba? Hindi ko na satisfied sa growth natin nung walang pandemic. Pero ngayon pandemic tayo, yung paglago natin, hindi lang in terms of the local church, but in terms of soul winning nationwide and global-wide, matindi ang lago natin. Lalo na pagdating sa outreach, times to yung growth natin. Kung di lang nawala yung aklan dapat 30 plus na yan eh. Yung nasa aklan, nawala aklan doon kasi nga sa leader. Kaya ang leader, pag nagwala, nawawala talaga. Diba? Sayang yung biskwit, ilang libo ang ginastos ko nung pabalik-balik sa aklan. Eh, mahirap talaga yung tao na leader na di maintindihan kung nasa puno yung utak, wala sa puno. Eh kasi mamaya, iba na isip. Puro umpisa. Pero walang matapos. Ang sayang. No? Ang sayang tayo. We don't waste money, no? Oras. Pero sa mga Diyos, 27 ngayon ang operational na outreach natin. Nawala yung 4, may dadagdag. Di ba, good news yun? Oo. Walang pa natin silver, hallelujah. Kaya kailangan natin ng kayo ng mic.
Kingdom rights eh. Kaya sabi ko, ang focus ko, hindi na naman yung magpalago ng lokal sa sablihan. Ang focus ko talaga, nationwide at saka sa ibang bansa. Ang target natin. Na mayroon tayong makapag-open. Hanap tayo ng contact person, mag-train sila. Kung galing man dito, itutrain natin, magpapadala kung nandun naman sila, mga kaibigan natin, mga contact natin, itutrain sila, hanapin sila, at then magpag-open tayo. Kasi sayang panahon natin eh. Amen ba ba? Ito po natin. So, vision niya. Pag hindi mo, walang vision kayo, panahon, ang natin sa akin, ano po yan eh? Kung ang vision natin, isang barangay ka. Ang barangay, isang barangay na ito lang yan. Kung mula, pagpalo ng local church. Yes, of course. Namin ang palagay ng local church. Kung saan ang simbahan natin. Pero, hindi lang yun. Dapat, mula sa isang local church, pag-open out yan, doon sa mga barangay. Kaya ato natin stop eh, every 3 kilometers away, we can put up another outreach, another church. Kaya pwedeng in every 2 barangay, may isang simbahan. Ang dami tao, alam mo, maraming tao. Di ba ba? Kaya natin ang gawain, magpapala tayong vision. Kaya may vision ko tayo na magawa ko talaga yan. Nasa tulong ng Diyos, kaya natin gawin yan. Kaya natin ng focus. Kaya natin ng focus. Focus. Kasi pag wala tayong focus, di natin magawa yan. Okay, pangalawa. So, malinaw na may vision tayo. Lahat tayo, kahit si leader may vision. Network leader may vision. Mga network director may vision yan. Bawat senior pastor at sweet pastor may vision yan. Pangalawa, we must have always our purpose. May purpose ba tayo? Ano ba purpose natin? Sa vision natin, sa purpose, sa G12, loving God and loving people. Ito ba? Our vision is loving God and loving people. Mahalin ang Diyos at mahalin ang tao. Hindi natin magawa ang pagpalago kapag wala tayong concern sa mga tao. Kasi inisip natin, maabala ka, mag-stop mo ka. So, magsunod-sunod ka na lang, parang tapat. Kailangan vision eh, si Jesus, di ba? Pwede naman si Jesus, di na siya magsubiling. Pwede naman siya di mamakot sa cross, pwede naman siya di mamatay sa cross, pero bakit ginawa ni Jesus? Para ipakita niya na hindi niya matiis, hindi niya kaya tiisin ang mga tao na parang tupang ligaw kung hindi siya mamatay sa cross. Amen? Hindi niya matiis yun. But Jesus died for you and me, para ikaw magkaroon ng buhay na lang. So may purpose tayo. Ang purpose natin ay maligtas ang mga tao. Makakilala sa Diyos. Amen. Kahit hindi natin na mag-anak, kahit hindi natin kawan mo, still we have to be fasting for them. Ilan na po yung ating mga mag-anak? Lalo na po yung malapit sa puso natin. So purpose. Okay, number 3. We must have always our target goals. Malinaw sa target goal natin, di ba? May figure out tayo, may winning tayo, may making disciple, may mga project tayo ng church, may church goal tayo. Magsimula, ang goal natin, ang target goal natin, magsimula sa cell group. Ang cell group dapat makabuo ng 12. Master of leader. Then yung 12 na yun, na cell group leader, ay yung 12 na yun, na cell group member, magiging cell group leader sila. Baka marami sa atin nakalimutan. Ang tagal na yung member mo sa cell, hindi mo pa rin naturuan how to lead cell. Hindi mo pa rin na ituro na mag-duplicate. Umaatin lang sa cell group, pero puro prinsip na yan. Wala ka na sa focus na may purpose na tayo at may goal tayo na sa time
natin ang practice natin, every 3 months to 4 months lang yung tatagal yan. Natindihan natin mga kapatid. Sa culture, balikan mo ulit yung ating, living promotion ng bawat isa. Balik ikaw, ay tumakap sa Panginoon, within 3 to 4 months ka, dapat, doon ka lang magiging, same member. 3 to 4 months. After 4 months, after 3 to 4 months, dapat mag-promote ka para maging assistant si leader. Hello? Maging assistant si leader. So, ikaw leader, napansin mo na, ituturo mo talaga na 3 months ka, matuto ka na. 3 months ka, matuto ka na mag-leader self. Kaya i-apprentice mo siya, mag-OJT siya, assistant si leader siya. After 6 to 8 months, magiging si leader na siya. Haba na yun. 6 to 8 months, magiging si leader na siya. Then after 6 months to 8 months, magiging G2 leader na siya. Kasi makakomplit na siya ng dosing. Or nabuha na siya ng dosing. Hanggang pataas sa ating mga. Kaya lang kapag nag-mentoring, kapag nag-usap ang mentor, usapan niya, kamusta na, brad, sister, ano lang masasabi mo? Kamusta na? Kaya kailangan niya magdala ng process. Huwag mong babayaan na sipa-sipa na lang. Ano yung mga isip mo mag-bibig mo? Ano ba yan? Nagsipa-sipa ba lang yan? Ilan ang mag-isip bakit sipa-sipa ba nagawa? Active naman, pero working na. Wala na ibang ginawa kung nag-working na. Yung main reason kung bakit tayo nagpipot sa Diyos, hindi niya gawa. So, winning and making disciple. So, winning and making disciple. So, kailangan may evaluation, may assessment ang bawat C-leader, ang bawat G2 leader. Kung siya ay nasaan na siya sa kanyang process. Inaalam dapat yan. Ang laki ng pagkukulang po talaga natin, mga kapatid. Lalo na sa mga tayo, pastor, sa local church. Hindi yan. Yung mga member natin, naghintay na yan. Pag wala kang pinapatupad, puro ka lang preaching-preaching yan. Kaya preaching-preaching. Tapos wala namang ibang mission. Dapat may ibang mission ka. Kaya mahalaga ang meeting weekly. Ini-meeting ng pastor yung dusin niya. Mag-ibang kayo. Kumusta? Kamusta mga tao natin? Nagpapagod ba yan? May mga bagong mission ba tayo? Kasi yung ating hindi yung promote every 3 months na 4 months na ang ikatagalan hanggang umakit sa taas. Yung practice natin, namunta natin ang practice ng mga tao. Yung pastor, imit niya ang primary 12. Yung primary 12, imit niya yung dusin din niya. 144. At yung 144, yung another 12, 6. Third level, 178. Ang sunod doon. Kung pag third level ka, ikaw ay 178. Hello? Hello ba? Kailangan ang pastor magpursige. Ang pastor mag-design. Ang pastor ang mag-inisip. Kasi hindi mag-inisip ang member. Ang member hindi mag-inisip yun. Susunod na ito ba? Susunod na. Yung mga leader natin, kung hindi mo rin bigyan ng authority yan, hindi rin na gagawin yun. Kasi dami na ang protocol na kailangan sabihin ni pastor. Kailangan namin gagawin. Kailangan namin ito i-implement. Kaya kailangan palaging binabalikan ng pastor yung yung sistema, balikan. Kasi ba natin ngayon, nakikita ko parang masyadong tamlay. Kaya di tayo makapagpatingin ng mga delegado sa encounter. Bakit? Wala na ba? Kasi ubus na. Ibig sabihin, ubus na. Lahat sila nag-encounter na. Ano nangyari? Nag-encounter na ako nangyari. Kasi rin na sila. May second na sila o wala rin. Napakalungkot yun guys na ang mga member kung puro lang simba-simba. Active naman sila sa simbahan. Tumutugtog pa dito, kumakanta pa, nag-answer, social media, pero walang bunga. Alam ko ito, lahat ito.
Susunogin to ni Lord. Ito. Wala kang madala sa langit. Sunog yan kahit mahal. Ano masunog kaluluwa? Hindi masama kung improve ka ito. Pero kung puro lang ganyan, katakanta, sayo-sayo, sa walang kaluluwa. Pag sinabi namin, susunogin kita, di ba kayo doon sinunog yung putol-putulin? Putol-putulin yung pinagpitang alipin. Kasi habang wala si Pastel lupitan yung mga kasamang yung mga alipin, pinagpapalo, at siya naman, hindi siya nagkasing-lasing, walang ginawa. Ako lang niya, okay lang. Ipagdating ng Pagnon. May parusa Atin nyo guys, pag wala kang gagawin sa Panginoon, sitting pretty lang tayo. Ayaw nyo sabi, mastis. Di, okay naman yun, hindi ka mastis. May kanabutan ka. Leader ka. Dapat mag-take action ka. Amen? Mag-implement ka ng standard. So, kailangan ang bigyan natin din yung talagang kaluluwa. Yung talagang makapag-design po natin. Yung mga instrumento, yung mga facilities, tuparo na lang yan Diba? Ang mahalaga may kaluluwa, may naligtas. Dapat ang main line natin sa trabaho, kaluluwa talaga, suluyan yung design mo. Amen. Kaya dapat bigyan natin din yan. Huwag tayo magpa-tumpik-tumpik. Huwag tayo mag-gayo-gayo. Kasi panagutan natin ni Lord yan. Okay. So, target goal ba? Yung target goal, makalala yan. Magtatarget ka. Ilan bang bago? Ilan natin, kahit mag-time tumalang. Kung ang member ng simbahan, mayroong 50 o 30, dapat ba na yung 30 na yan? After a year, mag-multiply. Sabihin natin, magdala ng isa. Bawang isang member, magdala ng isa yan, sa isinta lang ganyan, in 1 year. Hello? Ano ito ba? Sisinta lang ganyan Ang problema, kung na-inyo na sila sa simbahan. Pero hindi na, kasi si Pastor, hindi na pinag-usapan ng may nawin ba? Meron ba na-disciple? Hindi na pinag-usapan yung nag-process mo ba sila? Baka hindi na. So, ang mga bibir, nakiramdaman yan. Wala na pinagin si Pastor Sibig. Kalimutan na siguro yung target ko. Praise God po. Wala na po siya ng anong luwag na? O, itong duwa pa yung mga leader. Kasi wala kang praise ko. Ako, kamali ka. Baka abutan ka ng Panginoon, patay tayo. Magbigyan ito. Magbigyan. Number 4. We must always our focus. Focus. Now, balik tayo sa verse natin. Hindi naman sa tayo tinakot ng Lord, pero ito talaga ang reality ko. Ito talaga. Dapat, balik tayo sa verse natin kanina. Lucas chapter 12. Subalit sinabi niya sa kanyang mga alagad. Ang kausap dito, mga alagad. Okay? Sabi, 12:42. Okay. Balik tayo. Isasayin natin. At sinabi ng Panginoon, sino nga ba ang tapat at matalinong alipin? At katiwala na mapagkatiwalaan ng Panginoon sa kanyang mga alipin. So, ibig sabihin, naghanap talaga si Lord ng mapagkatiwalaan. At tinan yung qualification ni Lord. Una, anong kailangan? Tapat. Sabi mo tapat. Napakalaki yan. Verse 1. Si Lord naghanap ng tapat na alipin. At alipin niyan, pwedeng pastor ka, alipin pa ng tao sa'yo, sendo pwede ka, alipin ka pa rin ni Lord, o maaaring ka missionary, servant ka pa ni Lord, maaaring ikaw dito leader, network leader, kahit ano gusto mo sa church, still, kabilang tayo sa servant na unang ng Lord ay tapat na alipin. Sabi mo sa kapatid mo, tapat ka na. Tapat.
Pag sinabing tapat, hindi lang tapat sa isang bagay, tapat sa lahat. Amen. Tapat, tapat sa victory, tapat sa pagbibigay, tapat sa pag-alaga ng mga tao, tapat, kahit sa isama, tapat siya. Parang si Joseph at si Daniel. Kaya si Joseph, kahit ilang bisis na bilang ko, si Daniel, kahit pinakain ng ngayon ng hari, sinamahan ni Lord kasi kahit hanapan nila ng butas si Daniel, wala silang makita ng loophole si Daniel. Maliban si Daniel, nakita nila tapat sa Diyos. Kaya pinag-isuhan nila na sinumbong sila si Daniel, ay yung ano mo, mahalari, sumuway, sumamba pa rin sa kanyang Diyos. Eh, hindi natakot si Daniel. Kaya, hinulog sa mugno sa impero, pero hindi sumulog. Bakit tapat siya? Okay? Pangalawa, matalino. Matalino at tiwala. Matalino. Matalino. Hindi lang pala basta leader, matalino. Kaya kung hindi ka matalino, hindi mo talaga mapalago. Kasi alam mo yung matalino, nag-iisip yun eh. Pero hindi matalino, ang sarap ng tulog, kaya hindi ko lang nangyari. Hello? Self-leader ka, si-leader ka, o chief-leader ka. Masaya ka pa rin kahit wala nangyari sa network mo. Di ka pa rin nakarama, kahit nabawasan, ang dami nang nawala. Walang nadagdag. Di ka pa rin na-gimba, di ka pa rin natakot. Ano ba nangyari? Bakit ang dami nawala, wala nang nadagdag? Di ba rin na maraming nawala, ang daming bago? Wala nang bago eh. Bisa maintenance na. Di ba? So, pag hindi ka matalino, hindi mo mapalago. Kasi ang matalino, nag-iisip ng paplano. Matalino eh. Madiskarte. Ang salita ng talino, madiskarte. Nag-iisip, nagpaplano, nag-ibawin. Trabaho ng matalinong leader. Kaya kung hindi ka, wala ganong wisdom kay Lord, ay mahirapan ka magpalago kasi hinintay mo lang ang mangyari. Ang paglago, hindi po by accident. Ang paglago, intentional. Sabi mo, intentional. May gagawin talaga. Paglago, mapagkatiwalaan. Itong tatlong ito, mahalaga sa Diyos, tapat, matalino, at mapagkatiwalaan. Okay, next verse. Verse 43. Mapalad ang alipin niyo na naratnan ng kanyang Panginoon na gayon ang ginagawa. Kasi mapalad. Sabi mo, mapalad ka na. Mapalad ang mga alipin, mapalad ang mga pastor, mapalad ang mga missionary, mapalad ang mga stellar leader, mapalad ang mga network leader, co-leader, na nadatnan ng kanyang Panginoon at gumanaw sa pagsatrabaho. Blessed ka. Nakita ka ng Diyos na gumagawa ka pa rin. Nahirapan ka man. Tuloy na. Okay, next verse. Tunay na sinasabi ko sa inyo, sa kanyang ipagkakatiwala ang lahat ng alarian. Wow, grabe pala. Sabihin mo, tagapagmana ka pala, kapatid. Kailan mo kita mo? Mana ka pala. Tingnan nyo, lugi ba? Isipin nyo guys, matalino na tayo. Lugi ba nung commit ka? Lugi ba nagsub ka sa ministry? Lugi ba? Ministry. Sabi ng Panginoon, nung tinatan ka ng Panginoon, pagbalik ng Diyos, nakita niya na grabe ka, tapat, matalino, mapagkatiwalaan. Sinasabi niya, tunay na sinasabi ko sa inyo, sa kanya ipagkakatiwala ang lahat niya. Ibig sabihin, ito pala ginagawa natin, hindi naman pala kunin ni noon eh. Akala si natin, o ano ba yun kung matakaway kay Lord? Pagkapira ba ako? Increase ba ako ni Lord? Baka natin, nakuti ni Lord, walang naiwan sa akin. Guys, walang nakuti si Lord. Mayaman na si Lord eh.
Lahat ng kagati, ang lahat ng ginagawa ko sa pinggan, nagpalaro ng simbahan, nangarap, disciple, lahat yan, ikaw ang kilaban. Sabi mo, ikaw ang kilaban. Ang nagtrabaho sa pakinabang. Di ba? Hindi naman ibigay ni Lord sa iba eh. Kaya hindi trabaho eh. Ang nagtrabaho siya pagkatiwalaan eh. Pag tingnan mo, kung pagtiwalaan ka ni Lord, napalagot mo, idagdag pa ni Lord sa iyo yung mga mayroon sa iba. Yung hindi na palagot, di ba yung tatlong alipin na ang ginawa ng isang bilang lang sa lupa kasi tapat. Yung dalawa, negosyo pinatupo, times 2. Sabi nyo, welcome, walang people servant. Ako, pagdating siya sa, alam ko, master, assist na po, may big po kayo. Takot po kasi. Baka malugi, babangkrap, baka bulong. Ito po, pinatupo sa lupa. Sabi ng Panginoon, walang pinatama. Masama ang tamad na lipin. Di mo na pagkato, di ka mapagkatiwalaan, hindi ka taman. Nag-aral si Lord, anong ginawa sa kanya? Sabi ni Lord, kunin mo sa kanya isang talento, ibigay mo sa may 10. Di ba? Ibigay dito eh. Kunin mo yung isa, ibigay mo sa may 10. Bakit 10 na, dagdagan pa? Ito, isa lang, di ba? Ganun talaga. Pag hindi ka yung pagkatiwalaan sa may Lord, hindi ka lang sana, inalis pa ni Lord at binigay doon sa bakit? Isa yung mapakatiwalaan. Amen? Ikaw, pinapakal ni Lord ng leader, binigyan ka ng 2 taon, narapture pa yung 2. Wala ka pa. Nawala ka pa, ang kalagaan. Mawala ka. Ano ba? Ito ka lang po. Akala niya, kunin na yung isang talento, hindi natapos yun guys. Hindi nagtapos. Ang sabi ng Panginoon, gapusin mo. Gapusin mo. Itapon mo sa sunod. Ito. Ang good news dito guys, yung pagod mo, ito ang kailangan. Bakit? Lugi ka ba? Bili mo kayo? Ikaw ang nagpapag. Ano manahin natin? Kaluluwa? Hindi. Lahat natin. Sumalit mong sabihin ang pinipigyan sa kanyang sarili, ang matatagalan pa. Pakaisip natin, sa 2024 na ako magsisipag. Pag malapit na talaga, random mo ng rapture na talaga, saan ka tutulog? Maputi kung makatulog ka. Pagkabilan rapture na, wala ka nang maitulog. Dahil wala na panahon. Dahil wala naman, this day, for the night coming, that no one can work. Dahil ang gawin na lahat ng isang pwede magtrabaho. Kasi noong may araw pa, hindi kumuha ng gabi sa nagsisipag. Kilig na. Sabi na Lord, it's stolen. Matatagal pa ang pagdating ng Panginoon at pinagsimulan niyang bubugin ang alipin. Lalaki at mga babae, arate, kumain, inom at naglasing. Yan, wala siyang pakialam. Naglalasing, nag-iinom, nagsasaya, nag-i-enjoy, pero yung minsan niya, hindi niya pinalago. Ano siya, hindi siya mabuting katiwala, leader, hindi siya mabuting leader. Hindi siya trusted na leader, hindi siya mabuting leader. Okay, 46. Yan o. 46. Ang Panginoon at alipin iyon ay parating sa araw na hindi niya inasahan. Biglang lumating si Master, si Lord. Akala niya matagal pa. Parang tayo. Marami pang unbeliever na nililigtas kaya matagalan pa. Saka na lang, ngayon, liwaliw na ako. Sa oras na hindi niya nalalaman. Ito, anong nangyari? Dahil hindi siya tapat at mabuting alipin, siya'y pagputol-putol. Grabe naman. Karamalduman. Diba? Karamalduman, no? Pinagputol-putol yung katawan at sasama sa mga hindi, may consequence. Yung hindi pagiging mamunga, yung hindi pagiging faithful
sa paglilingkod sa Diyos. Sasama sa hindi mga tapat. So, ano nangyari sa mga hindi tapat? Okay, verse 27. At ang aliping iyon na nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon. Sabi mo na nakaalam. Hindi naman ibig niya alam. Alam niya na. Pero sabi na Bible, ngunit hindi naghanda. Hindi siya naghanda. At hindi ginawa. Ang ayon sa kalooban nito. Gusto na Diyos, alam niya ang kalooban ng Diyos, pero hindi siya naghanda, hindi siya nagmanasahan, hindi siya gumawa. Kasi may katamaran siya. May spirit of complacency. Nakontento na lang kung sa bago pa, dormant account. Yung dormant account, isang taon na walang withdrawal, walang deposit, tawag yan, dormant. Pag dormant account mo, bawas ng bangko ang pera mo. Dormant. Ano nangyari? Dormant ka sa ministry. Dormant ka sa pagpapasko. Dormant ka sa bilang si leader. Ang dami mo nagsilir ka pero walang bunga. Dormant eh. Di ba? Hindi ginawa. Lumating ng Panginoon. Ano naman yung kalooban? Pero wala na. Kasi hindi mo sabihin, Lord, sorry, Lord, hindi ko alam eh. Ano di alam? Sinasabi na talaga. O, ito ha, alas ako ha. Ito yung mga gagawin mo. Ito yung, kailangan mag-multiply. Tumami ito ha. Magbalik mo, mag-report ka sa akin. Alam niya eh. Kaya hindi niya ginawa. Kasi nga, naglalasing, kumakain, naglalasing, nagliwaliw. Ito ang malungkot. Ay, papaluin ang marami. Papaluin. Doon na ibang translation niya. Yun, karugtong doon sa sinabi kanina. Pinagapos ng Panginoon yung alipin niyon at inihulog sa apoy, sa gilikan-giliman. Nagagalit ang ipin, gusto na apoy yun. Diba? Paano gusto natin mangyari? Si Lord, very clear siya. Kung wala pang kinabas ng kingdom, may parusa sa dulo. Pero kung ikaw magawa sa kinabugan, hindi pala lugi. Matindi kasi tagapagmana. Amen ba? Amen? Sugod ka pa din. Amen? Sugod, tira, trabaho. Network, surveying, evaluation meeting. Anong ginagawa natin? Sabi ko nga, alam mo kung di lang kasi tayo. Ang tao kasi, talagang hanggang ngayon, kag-Christian po tayo, meron pa rin talaga tayong spirito ng pagkasakit. Ang isa sa ikinagal ni Lord yung greedy spirit. Greedy. Yung greedy spirit, hindi lang tungkol sa pinag. Ang greedy spirit, kahit sa oras, greedy lang tayo. Oras, ayaw kong bigyan ako. Kasi inisip ko, anak, pamilya, trabaho, puro pagsarili. Kaya wala ko sa ministry kasi puro kahanap buhay. Hindi mo masama kahanap buhay. Kaya lang, sabi natin, bigyan ko siguro na parang. Because of greediness ng tao, hindi niya magawa yung ministry. Kasi inisip niya dapat kumita, dapat ganito, dapat ganito. Yung ministry, sinisilip mo lang. Simple mo, ministry, sisilip mo lang once a week. Once a week ka lang pupunta. O twice a week. Sobrang layo. Sobrang kulang yun. Dapat. Tapos, alam mo, bilang sa leader, kaya ang trabaho ng pastor, supervisory, monitoring, evaluating, planning, implementing. Alin ka? So you have to talk to your people, hindi yung pagdating mo, mag-preach ka, gusta, uwi na. So ano nangyari? Yun, na-inspire mo sila. Every Sunday na-inspire, I praise the Lord, bless the place ako sa isa. Praise the Lord. Inspired, but walang bunga. Inspired, but not fruitful. Hindi naman si Lord concerned na inspired eh. Ang gusto na Lord mo nga ba? Ano ba kayo? Yeah, inspired eh. Pero may hindi na.
Hindi inspired pero may bisita. Siya, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Inspired pero walang nadala. Hindi yun. So much inspired ka na, kailangan dapat fruit producer ka. Ano ba? Sabihin mo dapat fruit producer ka. Hindi ba yung usapan natin dito? Leadership productivity. Your goal as a leader, second leader, pastor, doon ka inspired. Alam mo, sabi ko nga sa mensahe, kung ikaw Cristiano, puro ka lang inspired, grabe siya. Hindi ako na-inspired. Inspired ako. Tuwing saan ko, para ako tinamaan. Paano ko ma-inspired? Ito lang po sa inyo. Bakit kailangan i-inspire at ibunin ko? O tuwing pagsamba, puro na lang dapat inspire. At least talaga si Bishop, ba't ako hindi na-place? Ikaw ba yung problema? Hanggang kailangan ka, naghanap ng mag-place ka. Pero hindi ka pulpul. Ano mo ba? You're active. Dapat mag-place ako, dapat ganun ang simba. Kung saan yun? Kung panay ang simba, wala nang bunga. Hanapan ka naman ng bunga. Hanapan ka naman ng bunga. Hindi mo ba? Hindi lang. Mag-place ka, ang sarap ng totoo, ang sarap ng kantahan. Yes, masarap. Pero lamang may bunga. Dapat naman ang perform. Hindi mo ba? Kaya sabi ko sa mga tumugtog ha, ayusin mo tumugtog nyo ha. Okay na yung tumugtog, pero dapat may bunga kayo. May soul winning. Amen. Ang focus soul winning. Kasi ang bibilihan nito, hindi naman yung ilan na nakanta mo. Ilan na natipak mong kanta. Ilan beses ka sumaya o sarapan. Ilan na nakamayan mo. Ilan ang nalagyan mo ng ilan siya nagpapasimbahan? Hindi ang tanong ni Lord. Ang tanong, ilan ang kaluluwa kanila? May bunga ka naman. Amen? Hindi yung sinasabi nila rin na gawin yun, kailangan din natin yun. Sinasabi ko, gusto lang tayo sa linis, sa tuntugan, kantahan, sayawan. Pero ang report mo pa tayo. Or ka lang inspired. Kaya sabi ko, kung ikaw isang Krisyano, naghahanap ng inspiration, gusto mo lang i-bless ka, palaging i-appreciate ka sa mensahe. Sorry, killer ka pa rin. Amen? Diba? Kasi tisurin, bugnutin, pekunin. Ay, nako, killer pa kasi. Killer ka pa rin. Matis ba? Killer ka pa rin. Gusto mo pa rin mensahe ng amo-amo. Dapat yung mensahe nyo, dapat yung nakakatouch. Hindi kasi nakakatouch. Parang araw natusok tuloy ako. Dapat talaga tusukin ka eh. Parang buhay eh. Kasi gusto mo lang inspired eh. Puro ka lang, appreciate. Kaya appreciation. Kaya sabi ni Lord, ikaw, sa mga disciple niya, nakilala kasamahan. Diba? Tapos na. Hindi ka new beginning, hindi ka beginner. Sabi mo, hindi ka beginner. Kaya ito sa ito rin, extreme natin, ito sa private. Duguan talaga dito. Ngipin sa ngipin dito. Okay? Ngayon ito, pag ito beginner ka nito, baka hindi ka bagay ito kung beginner ka pa. Kasi ipasubo ko dito sa iyo, buto. Na may isang tinig. Himay mo na lang, ito na naman may himay dyan. Uli mo yung laman, iluwa ko yung buto. E pag ito mo nilunok. Nilunok mo, tinig. Pinakuka na. Hindi na makahinga. Eh, paano ko naman pati buto, nilunok. Kailangan mabago tayo, kailangan maging strong tayo. Hindi kailangan natin mensahe nga palagi na kapuha-puha, amo-amo, tapik-tapik. Dahil pag mensaheng magbibigat, pipiliw ka, sumusok ka, bigat ang mensahe, parang hindi mo kere. Eh kasi ano ka eh, ang baby Christian pa, parang kinder, nursery pa yata, hindi lang kinder, nursery pa. Parang sinusubuan pa ng gatas, nanay. Di pa makabase ng tariling galit. Kaya basean, palagod ng diaper. Hanggang ngayon, darating siya, diaper pa. Hello?
Okay? So, kailangan gagawin na natin. Ano ba? Kasi nakakatakot yun. Nasabi ni Lord, masama ang tamal sa ibig. Wala kang pwede na. Binigyan kita ng ministry, pinabayaan mo lang. Kunin mo sa kanya Panginoon yan. Kunti na naman yung ministry, tinuha pa ni Lord. Binigyan pa rin mo sa marami. Kaya yung, guys, pag ikaw yung binigyan ni Lord ng maraming strength, ikaw, tinambakan ka natin mas bisa, tinambakan ako. Ako na lang lahat. Kaya dapat tumunog ka sa buwan. Magalino, mapagpulaan, magaling, at mahusay. Pero kung talaga yung ministry mo, inalis mo pa ni Lord, dapat malungkot ka na kasi ang sunod ng pausa ka. Ilan? Akala na hindi sa pausa. Hindi, kapusin eh. Tapos sa lugar ako, hindi, palis nga na eh. Pausa. Ilan pa dalim ko kayo? Reward. Sabi mo may reward si Lord? Alam ko naman sila, hallelujah. Hindi na nakapagod kasi. Ano gusto mo pagbulan para sabi mo, okay, resign na lang. Kung pinapala eh, gusto mo, patulogin na kita walang gising-gising. Pagod na, pagod na, Lord. Pabalik mo, sige, resign siya. Okay, natulog ka, may mahipig na matulog. Tumuya na, may nagising. Adi, tapos na trabaho. Alam mo, saan kaya yung mapagod na kay Lord? Amen? Ako ba lang talagang mapaguran pagdating sa ministry, kahit araw-araw na magturo, kahit araw-araw ko mag-vision, kahit araw-araw ko ay hindi ako napapagod. I'm most excited na tarbuhin yung para sa Lord. Saan ka ko talaga? Di mo ako. Ano gagawin? Ano gagawin? Kahit ano pang trabaho, gagawin ko. Ba't hindi ako na papakuli? Parang wala ang gagawin. That's always exciting. Yung next level na gagawin na tayo. Amen. Pero pag puso mo, medyo malayo. Siguro talaga wala kang focus. Medyo alanganin mo talaga. At wala itong alipin ito na walang ginawa, kundi mag-iinom, kumakain, at inakapin yung mga kasama niya. Wala ka talaga ng concern sa gawain ng Diyos. At malalaman din naman ng Panginoon din kung ikaw ay concern. Ayun po iwan ko po sa inyo guys. Na prepare for the next level. Prepare for the next level. Amen? Tuloy-tuloy lang. Hindi po tayo lahat tumayo sa kasi. Nalangin po tayo sa Diyos sa gabi ito. At ito gusto natin po sa Diyos. At tumuli-muli po tayo sa Panginoon. Ano na po ang ating mga kakulangan, no? Aminin natin sa Diyos na ito po talaga ang ating kailangan. Kaya ngayong gabi, ang sign ng Diyos, inaayos tayo. Amen? Hindi itinit na Lord nasaktan tayo eh. Pinamulat tayo ng Panginoon, guys, na hindi ganyan. Mayroon pang dapat mong i-improve. Mayroon pang dapat mong gagawin. Hallelujah. Hindi kontento sa Lord, si Lord kung ano lang mo ang ating nagawa. Na di naman talaga binigay natin ng maayos tutulo ang ating pagiging sa Kanya. Purihin ka, O Diyos. Marami kayo sa Diyos gawin ito. Lord, sa gabi nito, nakita ko ang puso namin. Amin po isinukulit ang mga puso sa iyo. Hallelujah, Jesus. Inakapit rin Panginoon, kami po ay pa rin po mga pagkukulang. Pero Lord, ako nang isahin ang hapon sa rin. Alam na po namin ang dapat gagawin. Alam na po namin ang kalungan po kami. Pero kami mo Lord, at nakakala na kalungan ng kanyang Panginoon. Pero hindi lang niya ginagawa. Mayroon po konsekwensya, mayroon po pag
Mabigat man po ang inyong salita, Panginoon. Mabigat namin, Lord. Kung hindi po kami magpabago sa aming mga isip, sa aming mga puso, nakaasa kabila na narinig namin ang mensahe nito. Pero nakakain po kami gagawin ang pa sa pagbabago. Susundin namin ang inyong mga salita. Na kung anong aming narinig ngayong gabi, Panginoon, we will put it into practice. Sa aming buhay, sa aming mga iglesia na pinagpasaran, sa aming mga outreach kung saan kami nag-sign, sa aming mga network, sa aming mga C-leader, na aming hinahandle, Lord. Sa mga ministry na aming ginagampanan, Panginoon. Lord, I pray na kung ano ang aming nalalaman sa kalooban mo, Lord, pero hindi pa rin namin ginagawa, Lord. Alam na namin po ang kahantungan ng aming buhay. Kung saan kami manarating, kung saan at ano ang parusa mo sa sino mang alipin, servant of God, dahil hindi ginagawa ang ministry na may katapatan, na may katalinuhan, na mapagkaratiwalaan. Sa mensahe ito, sa gabi ito, Lord, remind mo kami na kung kami hindi tapat, half-hearted lang, kung kami ay hindi ginamit ang katatipan, kung kami hindi mapagkatiwalaan sa anong ministry, Panginoon, niremind mo kami o Diyos sa gabi ito, na maging tapat, maging matalino sa pagkakali namin, sa pag-prepare ng mga ministry, sa amin, Lord. At maging mapagkatiwalaan kami sa maliit, sa malaki, na ministry sa aming buhay, Lord. Gagawin po namin ito ayon sa iyo magsalita, Panginoon. Upang ang mga ari-arian na yan, Lord, may pangalan na kami, Panginoon, na hindi may kawan ang aming pagod, ang aming pagpapagal, sa amin yung upang ipagpala ng Diyos. Ang bunga ng aming Panginoon sa Pilipinas. Maraming salamat, Panginoon, sa gabi nito. Nagiligising mo kami ng Diyos. Umaasa kami, Panginoon, na we will move to the next level of our productivity, of our performance, Lord. Na hindi kami kontigo kung bakit ito lang, Panginoon. Lord, gagawin namin ang lahat. Pero wala ko ang ministeryo, Panginoon. Yung wala ko ang ministeryo. Yung wala ko ang network. Wala ko ang soul winning, Panginoon. Wala ko ang disciple. We will supervise the process of our people, Panginoon. Kung saan sila. Titingnan po namin, Lord, na we are not just maintaining our worship. Nakita ko, Lord, kahit inimigti namin ang worship namin, active kami sa worship. Pero wala naman kami buwan, Panginoon. Wala pa rin po. Wala pa rin po. Inspired and blessed. Pero we are productive. Kasi sabi ko, Panginoon, ang pero hindi na bunga. Puputulin ang sana. At itatapon sa gatan. Lord, masakit man pakinggan, Panginoon. Pero wala po kami magawa dahil kayo po may akin. We will still obey your word. We will obey your word. Ilagay mo sa puso ng desire na kami mag-aapoy sa mga iyong Panginoon. Kahit ano man mangyari sa buhay namin, Lord. Kahit ano karami, gano'n kami ganito, Panginoon. But we will still work for it, Lord. Dahil maraming mga tao na kailangan makaligdan ka sa Panginoon. Lord, hindi na namin isipin pa kung ano pa kailangan namin because I believe, Lord, you are the great provider. You promise us that if we work, Lord, faithfully, there is a reward. There is a reward. Very rewarding po ang pag-prepare ng ministry. Kaya maraming salamat po sa gabi ito. Sa inyong mensahe, ng pagpukaw, ng pag-ibig sa inyong mga puso. Salamat po. We worship today. We honor you, Lord. We glorify you. We give you back all the glory.
the precious Thanksgiving worship. In Jesus' mighty name, everyone say Amen. Amen. Giving our tithes and offering reflects a grateful heart that is willing to give back to God a portion in what He has given us. For it says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it." Giving is a privilege and a blessing. It requires no amount, but a heart that desires to please God. If you have been blessed by the Lord through our ministry, you may give or donate your offering through the following. Loving God and loving people is a passion with a responsibility. Receiving our salvation gives us a clear vision of our purpose and calling. We at MOF Church believes that knowing Jesus means knowing our identity. Being Christ's ambassador to help people find their way back to God. To win souls and make disciples is our vision. And by attending these great opportunities, we will be able to fulfill the Great Commission that Jesus has commanded us. Our Sunday online worship service that runs at 10 a.m. with Bishop William August via Facebook live stream, and a regular face-to-face service at 8 a.m. and 2 p.m. Let us make our equipping and training a happy hour by joining a regular Tuesday and Friday mentoring via Facebook live stream as Bishop William August being the host. God continually blesses us so we can be a blessing too. Reaching out people requires no status but a compassionate heart that is willing to serve God. Attending and inviting on our soul-winning revolution every Thursday at 5 to 6 p.m. is highly encouraged. Your big heart and compassion will bring hope to the people in need. None of this would be possible without the generous support from our community. We are open for donations in any kinds. The following platforms are available. You can contact us through Facebook Messenger or send through our Care Ministry GCash account. You are the salt and light. Regardless at all times, you are.